Tama bang gumamit ka ng mga pseudonym o alias sa iyong pirma sa mga resibo at iba pang mahalagang dokumento? Alamin po natin kung tama ba yan. Pero bago po nating sagutan, tingnan muna natin ang isang acknowledgement receipt at anong sabi ng Philippine Statistics Authority tungkol dyan. Kung titingnan mabuti, yan po ay isang acknowledgement receipt na hindi totoo ang pangalan. Ang nakalagay po kasi dyan, Mary Grace Piatos. At galing pa sa opisina ng pangalawang Pangulo. At may sabi ang Philippine Statistics Authority tungkol dyan. Wala pong Mary Grace Piatos sa kanilang database sa birth certificate, marriage certificate o death certificate. Ayon po ito sa Civil Registry System ng PSA mismo. Alam mo ba, ang confidential fund ay budget allocations ng pamahalaan. Espesyal po ang mga yan. Ayon po sa Commission on Audit, ipinapakita ito ang binayad sa mga expenses na o gastos na ginagamit sa surveillance activities sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang Mary Grace Piatos ay isang likhang isip na pangalan. Pinagsama po itong Mary Grace na cafe na nagbebenta ng ensaymada, cake, cheese rolls at Piatos na chicheria. Ang pangalang ito ay pinirma sa resibo na naglalaman ng mga confidential funds. At ayon rin po sa PSA mismo, wala po ang Mary Grace Piatos sa kanilang database. Kaya tama lang po na ingatan ang pagpipirma sa mga dokumento at resibo. Gamitin mo lang ang iyong tunay at kumpletong pangalan sa pagpipirma. Huwag basta-basta gumamit ng pseudonym bilang recipient ng mga pinagpipirma mo. Bakit? Kasi ang pagpirma ng dokumento ay hindi biro. Kung gagawin mong biro yung pagpirma ng mga yan, baka hindi lang perang mawawala. Dapat seryosohin natin ang pagpirma, lalong-lalo na sa mga resibo at mga legal na dokumento. Ikaw, tama ba yan? Ano ba talaga sa tingin mo?